guys, welcome in this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. Ay, nagtagumpay ka, victorious. Oh, maybe you're in a public eye, no? And meron na parang natutuwa or masaya sa tagumpay mo. Ano ba ito? Mga tao ba yan? Yung masaya sa tagumpay mo? Mga tao. May mga tao na masaya sa tagumpay mo. Madami bang tao yung masaya sa tagumpay mo? Madami. Madaming tao masaya sa tagumpay mo. Ano ba yan na lahat ba yung mabubuting tao yung masaya sa tagumpay mo? Alamin na natin. Hindi lahat ay mabubuting tao. Yung mga tao siguro hindi pa bago. Now, ayan. Hindi pa naging mabuting tao. Hindi talaga sila mabuting tao. Ayaw na maging mabuting tao. Ganun. Pero masaya naman sila sa tagumpay mo. And, Nine of Pentacles. You're victorious. Parang namamayagpag. Kasi nagtagumpay ka. Ganun, ano? And, parang may na-accomplish ka, naging victorious. O parang, parang dumaan ka sa pagsubok or battle ng buhay, or there's battle na nagtagumpay ka. Pwedeng ganon. Or pwedeng nagtagumpay ka sa mga goal mo o sa mission mo, no, from God. Pwedeng ganon. And Nine of Pentacles. You're stable, secured, comfortable right now, and confident sa Nine of Pentacles. Anong personality mo? Upright ba to? Pahalang pa. See, in reverse. Itong personality mo. Gusto mong there is a new cycle o may simulan kang bagong kabanata ng buhay mo. A new beginning. A new chapter. A new pace ng buhay mo. The world in reverse. Let's see. Personality mo eh. More clarification with this in reverse. Ano ka daw? May pagka-empathetic with the King of Cups, loving, nakaramdam ng emotion, empathy, love, care, ganyan. Or in love ka
with someone na gusto mo ng palagi mo dinidesire, gusto mo ng new beginning, new cycle with that person. Yan. A new relationship, a new cycle with that person na mahal mo. Yan. And ano pa yung in-embody mong energy ngayon? Emotional or empathetic? O may pagka, ano kayo napapadala ka sa emosyon mo? Sa nararamdaman mo? Napapadala ka sa awa, or maybe you're in love right now with the Queen of Water. Ano pa? Uy. Supported, guided ka sa mission mo. Meron kang mission from God. No? Ano ba tong mission mo na supported and guided ka? To serve justice. Pwedeng ganun. Or, ano ba to serve justice? Yung mission mo, to serve justice. To serve, hindi. Hindi daw. Black and white eh. So, para inform ang mga tao. Pwedeng ganun kasi from God eh. Mission from God eh. Kung ano yung judgment ng God. Kung paano mag-judge yung God. Kung paano maghatol ang God. Tama ba? Ganun ba yun? Oo. Kung ano yung judgment ng God, kung paano maghatol yung God. Kasi merong ano dito, justice, o parang timbangan, no? Sa sign of justice, no? Hatol, paghahatol, no? Na ang, kunwari, ang masama o evil, o yung they continue keep sinning, at mga evil yung kanilang gawain, o ano yung nakasulat sa Bible na hatulan ng God sa impyernong kaluluwa, mga ganun ba, no? Ay maimpyerno ang kaluluwa nila kung yun ang ginagawa nila, mga ganun siguro. At kung ano yung mapunta sa langit, kung ano yung mapunta sa impyerno, yung mga ganun, na yung mga gumagawa ng masama, or they continue keep doing evil, or they keep sinning, ay mapupunta sila sa impyerno. At yung mga righteous at mabuti ang ginagawa, na they follow God's rules and obedience sa God, at may takot sa God, may takot sa God, hindi ka gawa ng masama eh, mga deceit, hindi ka gawa niyan eh, ay masisave. Yung mga ganun ba, no? So yun na yung ibig sabihin nito. Yan ang iyong mission. Maaaring inumpisan mo pa lang, or kung naumpisa mo na, nasimulan mo na, yan ang mission mo, suportado ka ng God, no? Suportado ka ng God. Ganyan naman talaga yung mga mission, from God, Wait lang. So, ayan. Ano pa yung iyong mission na yan, na suportado ka ng God, sabi natin, God, o Jesus Christ, mga angels. Ito. Actually, protected naman ng liwanag, no? May, kahit pa paano ay napoprotekto sa light, liwanag, na para hindi makapenetrate sa iyo yung mga siguro mga attacks yan, para hindi ka mapuruhan, para may protection ka, no? Para makapag-focus ka, para hindi ka ma-distract. Para makapag-focus ka, makapag-internalize, makapag-focus ka sa pagkilala sa sarili mo, o kung merong dapat mong
malaman about yourself sa loob mo, inside you, para mapakiramdaman mo kung ano yung mga kakayanan mo, mapakiramdaman mo yung kung ano yung makakaya mo pang gawin para ma-discover mo ba sa sarili mo, inside you, ma-discover mo sa sarili mo kung ano yung mga kaya mong gawin, kasi parang na-focus ka nito sa loob mo inside you, okay, may napoprotekta sa'yo na kahit paano liwanag, no? Para makapag-focus ka, para hindi ka distracted sa inaalam mo na ginagamit mo din yung senses mo nito yung sensitivity mo, ginagamit mo yung pakiramdam mo. Tama ba? Pakiramdam mo yung ginagamit mo dyan. Upright ba ito? Ang lahat na narating Oo, ginagamit mo yung pakiramdam mo dyan as well, no? Sa pag alam ng ginagamit mo yung pakiramdam mo sa pag-alam ng ng mga kakayanan mo. Oo, ng mga kakayanan mo. Kung ano yung mga kaya mong gawin, o maaaring mga gift from God. Yan. Pagka ganyan, di ba ginaguide ka? Gag-guide ka niyan Tapos, syempre, gamitin mo yung pakiramdam mo. Hindi pwedeng iasa lang sa kanila lahat yan. Kailangan ay matuto ka din. Ganun yan. Kaya dumadaan sa parang tough challenges. Parang dumadaan minsan sa hard and tough challenges or mga hard part ng buhay. Doon kasi mahasa yung mga kakayanan mo. Doon mo kasi ma-discover yung mga kakayanan mo o gift or kung ano man yung kakayanan mo na binigay ng God sa'yo sa times na, alam mo, challenging talaga at mahirap na sitwasyon sa part ng buhay mo na, alam mo, yung lunulo ka or yung nagsistruggle ka or sa mahirap kang sitwasyon. Doon mo yan ma-discover. Siyempre, gag-guide ka din. Kasi kung, kunwari, kung busy ka sa work o sa business, yun ang focus mo Wala kang time, wala kang panahon na ma-discover or parang hindi yun ang priority mo kundi kumita ng pera, no? Or ano man yung goal mo. Hindi na yung priority mo yung yung pag-discover kung ano yung mga kakayanan mo inside you or mag-gift from God kung mga kakayanan man. Pero pagka sa lowest point ng buhay mo, dumadaan sa struggles, doon mo makilala yan ang gusto yung sarili mo Doon mo ma-discover yung mga kakayanan mo, or maybe gift from God, no? Kasi pinagdaanan ko yan. Yung mga ganyan. Kaya alam ko. Para ipupush ka na talagang kahit na yung dumating pa sa point na yung tanggalin sa iyo yung mga maraming bagay, pera or ano man, para mag-delve ka into spirituality or para ma-discover mo yan yung mga kakayanan mo, para mabaling atensyon mo sa ganun, para mapaisip ka, makapag-introspect ka na alamin yung purpose mo sa buhay o yung mga kakayanan mo, kung meron ka pa bang silbi sa mundo, meron ka bang mission from God, kung ano yung plano ng God sa'yo, kung ano yung mga taglay mo, mga ganun.
Wait lang. Darating na sa'yo. Ito. Tower. What's with the tower here? Ay. For clarification with the tower. Whip and disclosure. Parang lugar to. Lugar ba tong tower na to? Kasi may clover. Hindi. It's a person na ka-express ng tower moment. Baka ganun. Oo. It's a person na parang dinidestroy siya o naka-experience ng tower moment. Yung parang dinidestroy. Tama ba? Dinidestroy tong person na to na naka-experience ng tower moment. Dinidestroy nga siya. Ibig sabihin may mga atake dyan. May gumagawa ng deceit, witchcraft, scheme. Kasi may mga gusto mangontrol. Pero, after life, impure naman sila. Yung gumagawa ng deceit, scheme, witchcraft. Akala nila save sila sa ganyang gawain nila. Hindi. Akala nila hindi sila may impyerno. Hindi ata sila nababasa ng Bible. Akala nila sa kabila ng gumagawa sila ng mga witchcraft. Evil doings, masave sila. Ano tingin nila sa God at kay Jesus Christ? Uto-uto. Gagawa sila ng mga demonic. Tapos hindi sila parusahan. Meron ng warning yan sa Bible eh. At kahit saan, ang daming warning yan. Pero talagang, nagmamalaki pa sila. Na makakayanan nila. Gusto na makapag-compete. Kasi may alam na sila sa witchcraft. Gusto nila agawin yung sa iba. Gusto na pigilan yung iba. Gusto nila agawin yung destiny ng iba. Ay may alam na sila sa witchcraft. Gusto na makapag-compete. Kasi tingin nila maagaw nila eh. Yung sa iba o yung para sa iba. Kasi may alam sila sa witchcraft. May kaalaman daw sila sa witchcraft. Pero ang ending nila, doon sila sa impyerno mapunta. Ang kaluluwa nila. Yun mga greedy. Akala ba nila tanggapin sila ng Jesus Christ sa karya ni Jesus Christ? Hindi. Ano sabi ni Jesus Christ tungkol sa mga greedy na yan? Ang mga greedy, o masakim, o mga gahaman, na hindi magmamana ng aking karyan. Hindi sila magmamana ng karyan ng Diyos. Pag binago itong mundo, hindi sila mapapasama. Doon sila ilagay sa impyerno. At witchcraft ang ginagawa nila, deceit, scheme, dahil sa greediness nila. Tingin nila masave sila. Bakit ano sila? Sa kabila naman ginagawa nila na yan, masave sila. Ano sila? Importante? Righteous? Eh, hindi man sila righteous. O righteous sila, masave sila. Pero hindi. Kabaliktaran eh. Demonyo. Kampo ng kadiliman. Alagad ni Satanas. Sumulunod sila sa Satanas. Yun ang pinili nilang path. Papunta sa impyerno na path. Dahil sa greediness na, destroy nila isang tao. Gusto na angkinin. Ang para sa iyo, para sa tao na yan. Ang kapal din naman ang mukha nila. Tindi. Kaya, hindi nakapagtataka at may mga pinaparusahan sa impyerno. Dahil nga may mga ganyan. No? Number 1 yan pinaparusahan sa impyerno. Yung mga ganyan. Itong person na to na actually may whip siya, no? Parang sumisimbolo ng whip o baka wini-whip siya. Ano ba to wini-whip siya? Para ma-destroy. Wini-whip nila. Parang may pinaparusahan nila. No, pinaparusahan nila. Sino ba sila para magparusa dyan? Ng witchcraft nila.
Walang pahintulot ang Diyos na magparusa sila ng witchcraft nila, gumawa sila ng ganyan. Walang authority, walang binigay ang God na pahintulot sa mga yan. Dahil yung nagturo ng witchcraft na yan, fallen angels yan. Ano sabi ng God? Sa Exodus 22:18? Alam ko, Exodus 22:18 yan eh. Na patayin ang mga magkukulam, patayin ang mga witch or wizard. Anong tingin nila? Pinahintulutan sila ng God na gumawa ng ganyan. God ang nag-utos sa kanila niyan. Hindi. Hindi naman God ang naturo niyan eh. Instead, nasabi ng God pati, ang gumagawa ng witchcraft and sorcery, o ibig sabihin mga witch or wizard, o mangkukulam, doon niya ilagay sa porsyon na lake of fire na may sulfur ang makaluluwa naman yan. Doon yan sila, yung faith nila doon sa porsyon ng lake of fire na may sulfur ilagay. Pengi. No? Wala na ako. Diyan sa... Tingnan mo. Meron pa isda dyan. Lulutuin pa lang yan. Kung hindi mo pa umpisa itong mission, observa mo yung sinasabi ko. Mga ganyan yan, no? Walang pinagkaiba. Sa mga nakaresonate, ha? So talagang may nagpupush sa inyo, ginaguide kayo sa ganyang direksyon, ganyang mission na gawain. Pero kung ginagawa niyo na, ayan. Sa akin, mission ko talaga yan. Ganyan yung mga mission from God. Hindi siya madali. Mahirap siya i-carry yung mission from God ayon kay John. Yun sa Bible na si John. Kasi full of warnings, yan. And correction ko sa mga tao, mag-reveal ng truth. Siyempre, madami magagalit. Ayaw ng mga ganyan ng mga tao eh. Kasi ang mga tao, gusto nila malaya silang gumawa ng masama. To continue, keep sinning, to continue, keep doing evil, na gumawa ng mga injustice sa ibang tao. Unfair, evil. Hindi naman lahat. Sadya may mga tao na talagang ganun. And ito yung person na ito ba yung gusto niya mangyari sa'yo? Ma-comfort ka? Hindi. Yan ang gusto niya mangyari sa kanya. Sa kanya. Hindi. Yan ang gusto niya mangyari sa inyo. Baka sa inyong dalawa. Sa inyong dalawa. Ito yung gusto niya mangyari sa inyo. Clover, yung mag-heal kayo. Both mag-emotionally fulfilled sa pili ng isa't isa. Feel loved, appreciated, there's harmony sa iyong pagsasama, comfortable, relax kayo, at peace. Mga ganun. Peaceful lang yung buhay, isipan nyo. May pinagdadaanan to kasi may nag-whip sa kanya. May nang hahatol. Akala mo kung may pahintulot ng ganang hatol sila. Wala. Yung dinadala nila na mission, kinikirin lang mission, galing sa Diablo yan. Yung gumagawa ng witchcraft yan. Feeling, may authority, manghatol. Sa Diablo yan. Yan ang naturo ng mga witchcraft, mga fallen angels. Walang inutos ang God sa kanila, manghatol sila. Instead, may warning pa ang God sa kanila. Itapon sila sa impyerno. Gumagawa ng witchcraft and sorcery. Sa demonyo yun sila eh. They're dealing with demons and demonic ang gawa nila. In short, kampon sila sa Satanas, sumunod sila sa Satanas. Hindi na lang tanggap, basahin na sa Biblia. Ayaw na lang katotohanan.
Dahil komportable sila sa kasinungalingan eh. So, ayan. And ito, this is a person, and ito yung mangyayari sa inyong dalawa na itong taong to daw. Baka kaya nila gustong parusahan to kasi ayaw sumunod sa will nila. No? Kaya wini-whip nila, pinaparusahan nila. Wala silang karapatan magparusa dyan. Hindi nila pwedeng pilitin ang tao kung ayaw sa kanila. Kung ayaw sumunod sa kanila, ano sila? Diyos. Malala pa sila sa Diyos. Yung Diyos nga nagbibigay ng free will, yung ganyan nagbibigay ng free will. Sila gusto nilang pasunurin ng person na to. Parusahan nila dahil, o hatulan nila no? Dahil ayaw sumunod sa will nila, sa gusto nila. Dahil ayaw sumunod sa gusto nila. Tama. Ayaw ng person mo sumunod sa manipulation nila. Ayaw ng person mo na magpamanipulate sa kanila. Ayaw ng person mo na magpakontrol sa kanila. Tama lang yun. Hindi dapat magpakontrol sa person mo sa kanila. Ba't siya magpa-under? Ba't siya magpakontrol? Feeling lang ito mga powerful. Pero they will end up in hell. Doon sila sa impyerno magdusa. Itali ba tumato sa impyerno? Maganda yung patay na sana ng God, you know? Itali yan sila sa impyerno. Yan gumagawa niya sa person mo. Dahil bakit? Witchcraft ang ginagawa nila. Oh. Kaya sa Book of Enoch, yung mga gumagawa ng witchcraft and sorcery, doon to, sabi ni Enoch, nilalagay sa impyerno, lake of fire, ang mga soul nila. Yun yung mga humiyaw-hiyaw doon. Isa na yan. Yung ganun, yung mga ganun ang ginagawa. Humiyaw-hiyaw sa impyerno, sobrang sakit. Pain, suffering. Ito ang mangyayari sa inyo. You will live a peaceful life. No? Tahimik na buhay. Ito ang dapat pag-focusan ng person. Tama lang yan. Huwag siya magpamanipulate dyan. Gusto nilang kontrolin, pigilan si person mo na maging masaya. Ayaw nilang maging masaya kayo ng person mo. Ayaw nilang bumuo kayo ng pamilya. Ayaw nilang magkaanak kayo. Mamuhay kayo ng peaceful. Yung mahil kayo. Yung masaya kayo together. Mga bitter. Mga nainggit. Umira ang pagkagahaman nila. Dahil hindi si person mo magpamanipulate sa kanila. Ayaw sumunod ng person mo sa will nila, sa gusto nila, sa manipulation nila, sa mga enchantments nila, sa witchcraft nila. Conjuration. Bulong. Papatayin mo na po ba ito, God? Itong mga gumagawa ng witchcraft nila sa person mo, nardingan. Hindi pa daw. Pero malapit mo na silang patayin. Gusto ko patayin sana yun. Malapit na daw silang patayin. Gusto ko patayin sana sila yun. Kasi gusto naman talaga ng ganyan patayin eh. Yung utos niya ngayon sa Bible, patayin niya mga yan eh. Yung mga mangkukulam. Yung mga witch or wizard. Ako lang gusto kong patayin agad yung mga yan. Dahil hindi mo nagbabago yan. Gusto mong patayin agad yan, parusahan na doon para malaman nila kung gaano sila ka powerless. Na yung pagyayabang nila at pagmamalaki ng witchcraft at mga kalamanan sa itim na mahika sa demonyuhan, maasa lang sila sa fallen angels. Wala silang power. Manumpa sila yung power na. Mag-send na mga invade, negativity, evil eye nila. Oh, mga negative, mga evil, mga puno ng inggit yan eh. Lapit na daw yan. Parusahan. Kung ako lang, mag-desisyon, gusto ko iwan ko lang akong
nag-iba pa yung takbo ng utak ko. Gusto kong parusahan sila agad. Patayin na sila agad. Kasi sige lang naman sila kasi na lagi mangontrol sila ng iba, ng buhay ng iba. Oh. Nasa sarili silang buhay, bakit yung buhay ng iba gusto nilang kontrolin? Feeling powerful. Bagay talagang patayin at parusahan sa impyerno para makarealize na hindi sila powerful. Tao lang sila. Puno ng yabang, angas sa kaalaman nila sa mahika, itim na mahika, sa kademonyohan. Para ma-experience na nila yung tinatawag na impyerno. Dahil nagyayabang naman ng witchcraft nila eh. Hindi naman nagbabago eh. Dahil kademonyohan at naghahasik lang naman sila ng lagim. Kademonyohan yung mga pinagagawa nila. Gusto na mang-control, mang-manipulate, mang-oppress. Bakit? Ito na mga ending nila. Malapit na daw yan. Maging masaya kayo nitong person mo para maaliwalas yung lugar na titirhan ninyo o pasyalan ninyo yung place na kung saan kayo manatili. O palagi mamasyal, like sa ilalim ng puno, doon kayo mamasyal lagi. Doon kayo mag-spend ng time together as a family, mag-relax. Baka makaapat na kayo, ilang anak. Baka madaming bulaklak dun sa lugar na yan. At may mga puno ng prutas doon. May sarili siyang buhay. Bakit buhay ni person mo o buhay mo ang gusto nilang kontrolin? Naghahanap lang kamo na itapon sila sa impyerno. Well, doon na talaga yung fate nila. Doon na talaga yung sila ilalagay sa impyerno. Yung mga ganyan. Tingnan nyo at napaka-injustice. Hindi makatuwiran, unfair, demonic pang ginagawa nila. Deceit. Feminine and masculine. This is a union of feminine and masculine. Pag nasama kayo ng person mo, maging napaka-brave, powerful, strong ninyong dalawa eh. Napakalakas ninyong dalawa, no? So yan. And may integrity kayo. Ganun ang mga mangyayari sa'yo. Actually, baka may integrity na nga kayo eh. At, talagang kayo, guided, protected ng light, at busila ang inyong puso, ganyan. And may mga ability kayo. Both of you may ability na makikita na hindi nakikita ng iba. Oo, both of you. Yung dalawa yung dito yung marriage person mo to, ikaw to. O kung sino yung lalaki sa inyo, yun ang may offer ng cup of love sa babae. No? So both of you ay magsiserve sa God, guided or mabusilak ang puso, ganyan. Both of you may integrity kayo, and both of you are strong, powerful, and makikita ninyo, madali ninyo makita yung hindi makikita ng iba. Yun naman talaga ang judgment. You know what? Meron yung sinabi si Jesus Christ na yung Holy Spirit, ipapadala talaga ng God yan para magsabi ng katotohanan. Sa mga tao, kung ano yung mga judge, kung ano yung paano mag-judge yung God, kung ano yung judgment ng God. Kung ano yung hatol ng God, kung ano yung mga katotohanan. About sa judgment, about sa katotohanan. Truth. Siyempre, sa side ng light din eh. Truth. Of course, ayaw ng marami ng truth, lalo na kung hindi sila komportable.
Ang gusto magbago, magbago. Sa ayaw, ay bahala kayo. Nagabang ng impyerno. Ano kayo next na mayari sa inyo ng person mo na yan? Ito lang, ano to eh. Just a rebirth. So, para magkaroon ng transformation. There's rebirth na mangyayari sa inyong dalawa. No? Transformation, change. Ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person mo na yan? Sa inyong dalawa. Nagtuturo kayo ng knowledge. O makapag-accumulate kayo, makapag-acquire kayo ng knowledge. Maging passionate kayo mag-acquire ng knowledge. Brave. And or else may passionate kayo na magturo ng knowledge. O yung isa sa inyo, pwede din. Kung mag-aaral kayo para madami kayong kaalaman, no? Pwede din ganon. And then, you will live an abundant life. Yung masaganang buhay. Masaganang maging buhay ninyo, abundant. Full of abundance. And confident kayo na maglakad kahit sa maraming tao, sa iba, kahit may mga nakatingin ng mga tao, na you don't care, you don't mind kung anong iniisip nila, kung anong judge nila sa inyo, kung ano yung tingin nila sa inyo, ganun ba? Na confident kayo ipakita kung ano makita sa inyo, na totoong kayo, kung ano kayo talaga, kasi truth, blue. Yan. Hindi nyo kailangan mag-pretend, hindi nyo kailangan magkunwari. Na confident kayo pakita yung totoong kayo, or kung ano may makita nila sa inyo na totoo sa inyo, yung totoong kayo, yung totoo about sa inyo, yung ganun. Baka yung totoo about sa inyo na you're in a relationship, nagmamahalan kayo, tama ba? Oo. See? You don't mind, hindi nyo naiisip yung judgment o pinag-uusapan ng iba, kung ano yung tungkol sa inyo, na if you're in a relationship na nagmamahalan kayo. Kasi kahit anong pang gawin mo dito sa mundo, there's judgment. Mahilig ka naman judge yung mga tao. Pero tingnan yung mga ginagawa nila. Di bali magsama kayo kahit ano pa situation ninyo ngayon. And you're meant to be together. Para naman kayo talaga sa isa't isa ata. No? Dito. At mukhang may mission kayo nitong person na ito. Ay, pero nata dito eh. Yan ang yung ano eh. Ang alam ko eh na, oo, meant kayo para sa isa't isa nitong taong to. Mga kontrabida dito, mga kampo ng kadiliman. Mga gumagawa ng witchcraft and sorcery. Of course, ang kayo ay may mga mission kayo from God, no? Na magsama, bumuo ng pamilya. May mga kontrabida dito, mga evil. So, yan. Yun dapat, hindi kayo mahiya na nagmamahalan kayo. Na magmahalan kayo na you're in a relationship, na kung ano iniisip ng iba, kung ano yung judgment ng iba. Eh, gusto lang mag-control ng mga yan, ng mga tao na yan. Manipulative ba? Kagaya ng, ang daming klase ng manipulation, kagaya ng gaslighting, yung mga gano'n. Okay, gasip-gasip nila para kunwari makaramdam kayo ng hiya ba, para makaramdam kayo ng hiya pag nalaman ninyo pinag-usapan kayo, yung mga gano'n. Dati, nung hindi ako nakulam, o hindi ako na inaatake pa ng mga evil forces at ng mga witchcraft, kunwari, pag pinag-usapan ako, parang wala lang eh. I don't mind it. Pagka sinasadya talaga, away, yung mangyari. Alam ko si manipulation nila yan eh. Kaya nila ginagawa yan para ma-manipulate sila. Through that, daming klase ng manipulation. Kaya na ayaw ko yung mga manipulative kasi. Ay meron din mga klase ng manipulation, ng mga bastos.
para i-dominate ka. Tapos pag pinatulan mo, o kaya ay ko nainggit sa'yo magbastos. Para tingin niya sa sarili niya, mataas siya. Pag binastos ka niya. May ganyan. Tapos pag pinatulan mo, ikaw na ngayon ang masama sa kwento nila. Pero sila nang una, ha? Hindi ka magalit kung hindi ka unahan. Kagaya ko. Hindi ako magalit kung hindi ako unahan eh. Hindi maganda. Ng kabastusan o kaya kung ano man. Hindi. Pero kung hindi naman sinasadya na kunwari na natapi na sagi okay. Napakan yung pan, hindi naman sinasadya, hindi naman ako nagagalit. Doon lang talaga ako nagagalit yung ako. Doon lang talaga ako nagagalit sa nanadya talaga ba. Yung ganon. Alam niyo naman, pagka nanadya, di ba? And you know what? Yung mga ganon, driven ng inggit yun, o greediness, yung mga, ano yun, manipulative na klase ng mga tao yung ganon eh. Ayaw ko ng ganon. Because, nasi-sense ko, alam ko na manipulation nila yun. Kaya, minamak ko. Minamak mo ang tawag doon. Parang, sinusupal-pal ko ba? Hindi naman sa minamak. Hindi, sinusupal-pal ko. Ng katotohanan naman eh. Oh. Kasi kung hindi naman pag-unahan, ng kabastusan, hindi ako sadyain talaga unang-unahan, kasalbahian, o kabastusan, hindi ako magagalit eh. Kung sa akin. So there's change kasi, there's transformation na mangyari sa inyo. Kaya, kung nakaramdam pa kayo na, kunwari, complicated yung situation ninyo, na parang inahiya pa kayo na malaman ng ibang tao na nagkaroon ka ng relationship o may relationship kayo o magkaroon ka ng relationship na takot kayo sa judgment ng iba, sabihin ng iba, sa gossip ng iba, sa iniisip ng iba, sa isipin ng iba. Hindi na kayo matatakot, hindi na kayo mahihiya. You don't care, don't mind sa kung sabihin ng iba. Magmahalan na kayo. So what? Parang ganun. Para naman kami sa isa't isa eh. We are meant to be together. Ganun. Kasi sinet naman kami ng God eh. To be together. Wala naman kami ginawang deceit. Wala naman kami ginawang witchcraft. O diba? Ganun. Pag ano ka na. Wala naman kami ginawang unfair. Oh. Wala naman kaming ginawa na pamperwisyo sa iba. At para naman kami sa isa't isa, nakaset na talaga itong magsama kami. O diba? Ganun. Sa isipan ninyo. Hindi ko naman yan ginayuma. O diba? Ganun ka na. So, and that's the will of God. Diba? Will of God yan. Kasi meant talaga kayo to be together itong person na to. Yan ang darating sa itong tao to. Ano pa? Cross. Darating na yung protection ni Jesus Christ sa inyo. Matabo itong mga siguro yung mga gusto ma-manipulate, ma-interfere, mag-block, mahadlang, para magkaroon na ng harmony, balance, love. Yun sa inyong dalawa. And sight,
sa paligid ng bahay ninyo. Makapag siya maingay ang aso. Ganyan dito pag Biyernes, Martes, o kahit minsan hindi Biyernes. Umuwi yung mga aso ko. Sayang naman yung witchcraft. Yung gumagawa ng witchcraft. Dahil nga, alam niyo na yung mission ko, di ba? At, alam niyo naman na, ang mga servants ng God, ito sila unang panahon pa yan. Kasi sina Prophet Elijah, sina Enoch, sino pa ba? Yung mga prophets, di ba inatake din sila ng witchcraft? May mga ganyan, basta na-atake yan sila. Yung mga kahit evil forces, hindi lang witchcraft. Ganyan yan, na-atake talaga yan sila. Pero kung hindi ka na-atake ng evil forces, then that's good. Malamang walang plano ang Diyos sa'yo. Wala kang obligasyon. Wala kang mission from God. Kaya hindi ka nila inatake. Or else, nabenta ka ng kaluluwa mo. Sa Diablo. Ay, suportahan ka pa ng Diablo para sumikat ka. Kung kailangan mo sumikat, yumaman, ay bigyan niya sa iyo kaso lang yung kaluluwa mo. Impyerno talaga, sure ball, impyerno yan, afterlife. Pag nabinta ka ng kaluluwa mo sa Diablo, sa fallen angel. So, sight. Makapagtanim-tanim ka siguro sa paligid ng bahay mo, o maghihabi niyo yun, no? Magtanim-tanim sa paligid ng bahay ninyo, kahit kanya-kanya pa kayo ng bahay. Pero kung magsama kayo agad nito, hindi kayong dalawa, matulungan kayo magtanim-tanim ng mga kung ano yung tatanim ninyo sa paligid ng bahay ninyo. So, ayan. Ano bang gusto sabihin sa'yo ng person mo? So together, darkened and our patience is waiting. Full of desire daw siya sa'yo, or clarify ko nga. Ba't full of desire siya sa'yo? Full of desire siya sa'yo. Desire niya siguro na mag-offer ng cup of love sa'yo ba? Yan o, sabihin. At may dala siyang flower, pwede din. Kung siya yung lalaki ha. Basta full of desire siya sa'yo. Siguro desire niya mag-offer ng cup of love, o kontakin ka, mga ganun ba. And, or desire talaga na ibang klase ng desire. Ano ba hindi desire niya. And then, ikaw ang tinatibok ng puso niya. Okay? Kasi malakas yung heart chakra din dito. Nautugan mo yun sa'yo. Hindi na. Sacral chakra. Nautugan daw to sa'yo. Ay, nautugan. Nauutugan. Prangka lang ako. Ayan o. Wala naman masama doon sa word na yun, atay. Basta, kasi, ayan o, desire. Di ba? Sa, ganon. No? Ayan. Ginagayuma mo ba to? At nautugan siya sa'yo? Hindi. Hindi mo ginagayuma. Sa bagay. Pag sa side ng light, hindi mo gawain yung ganyan. at pag mga ganito, yung mission from God, hindi mo gawain ng mga ganyan. May mga mission from God, di ba, pinipili nilang God yan. Pinipili ng God yan. Kung sino yung mga obedient sa Kanya. Kung sino, kagaya kay Noah, di ba? Yun ang obedient sa Kanya. Yun ang righteous sa mata ng God, si Noah. Kaya, napili siya ng God, yung pinili ng God na bigyan ng mission. Gamitin niya sa purpose niya.
So, ano yun? Pero kung witchcraft, evil doers sa magawain mo, hindi ka obedient sa hindi ka pipiliin hanggang sa gawin yung mission kasi demonic ng ginagawa mo eh. At ulan ka pa niya sa impyerno. Ganon yan. Yun ang totoo. Financial constraint. What's with the financial constraint here? Let's see. Actually, nag-introspect to si person may napapaisip to na about sa financial constraint. Yeah. About sa financial constraint na baka dadanas kayo ng financial constraint? Hindi. Na dumadanas ka ng financial constraint? Yun. Kasi para ka naka-restrict daw na wala kang magawa. No? Parang wala kang magawa. Dahil, yan. Dumadanas ka ng financial constraint. Dahil nga sa mga inggitira, sa mga demonyo, dahil sa mga gumagawa ng deceit sa'yo yan. Napapaisip siya, nag-introspect siya, napapaisip siya na yung taong mahal niya dumadanas ng financial constraint. Oo, na yung taong mahal niya ay dumadalas na ng financial constraint. Siguro nag-aalala to sa'yo. And kaya parang, alam niyo, talagang motivated and goal niya talaga na ma-unite kayo, na magsama kayo. Dahil, na ma-unite kayo. Dahil, at clarification lang naman, no? Pagsamahin na kayo ng Holy Spirit, magsama na kayo, magsaksid na, magtagumpay na magsama kayo. Dahil nag-alala siya sa'yo. Dahil nag-aalala siya sa'yo. Malaman ng mga ingitira, gumagawa ng witchcraft sa inyo. Deceit, inggit sila, no? Gagawa naman sila ng deceit. Pero yun nga lang, malapit na silang parusahan sa impyerno. Na-experience na nila yung impyerno na tinatawag. Sino tutulong sa nawala? Ano, akala na tulungan sila ng Jesus Christ? Hindi. Demonic yung ginagawa nila, kademonyohan eh. Yung greeting eh, ayaw ng i-save ni Jesus Christ eh. Ayaw ni Jesus Christ na mapasama sa karyan niya. Ayaw magmana ng karyan niya. Yung mga greeting, pa kaya? Yung mga gumagawa ng demonic, witchcraft, evil. So, ayan. Ito na lamang for collective reading, guys.